Tumunog ang fax machine at makalipas ang ilang sandali ay may papel na iniluwa iyon. Lumapit si Doña Criselda sa mesang kinapapatungan iyon. Pagkatapos nitong basahin ang dokumentong lumabas mula sa makina, ay inaabot nito yun sa kanya. Make sure Julius get this. Hindi siya masyadong aktibo sa pagpapatakbo ng kumpanya, pero mahalagang alam pa rin niya ang mga nangyayari sa Gallianos Group. Now I have to go. Sige po ma'am, ibibigay ko agad ito sa kanya. Paniniyak niya. Kalalabas pa lang ni Doña Criselda ng library ng magringang teleponong nasa mesa. Inabot niya ang auditibo. Can I speak with Jamila? Anong nasa kabilang linya. Speaking, Brax? Akala ko hindi mo na makikilala ang boses ko. Grabe ka naman. Kailan lang kita kausap eh. Pero teka, bakit dito ka sa landline tumawag? For the simple reason that no one is answering your cellphone. Oh, naiwan ko nga pala sa kwarto ang cellphone ko. How did you get this number? May mga kakilala rin naman akong mapapakinabangan. I just flew in a couple of hours ago and I'm on my way to inspect the place where I intend to stay. Flew in as in nandito ka ngayon sa Davao? Yes, sweetie, and I want to see you. How about joining me for some snack? Tingnan mo na rin yung pansamantalang magiging tirahan ko. Sinabi nito ang address nito. It's an apartment building. I understand. I can't make it. May ginagawa ako. Kahit sandali lang, I'm lonely and I need a friend. Natawa siya. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Isa pa wala rin mangyayari. I can't really make it. How about tonight then? I'll see. Wait, is there a problem? Bilanggo ka ba sa bahay na iyan? Because if you are, don't be silly. Hindi ako bilanggo. Marami lang akong ginagawa. Like what for instance? Too many to mention. Maiinip ka lang. Ayaw na niyang ipaalam dito kung ano ang ginagawa niya. Try me, giit nito. Naulinigan niyang pagbukas ng pinto. Nakatalikod man si Aaron ay nahulaan niya na si Julius ang pumasok. I thought I told you to get busy, sabi ng boses lalaki. Brax, I have to go. Paalam niya sa kausap. Is that SOB giving you a hard time? Nothing to worry about. I'll just call you up. Pagkasabi niya na ibinabana niya ang auditibo, ipinabibigay nga pala ng mama mo. Dinampot niya ang fax message at iniabot yun kay Julius. Ni hindi na to sinulya pa na yun. Paano nalaman ng Herodes na yun ang number dito? Ibinigay mo? Nanunumbat na tanong nito. Of course not. Nakuha raw niya sa isang kakilala. Hindi na siya nag-elaborate kung paano. Oh really? Ipinapahiwatig ng himig nito na hindi ito naniniwala sa kanya. For crying out loud. Bakit ko naman ikakailan ako nagbigay ng number niyo rito kung kasalanan ko naman iyon? Nagkibit lang ito. Well, just for the record, hindi ako nagbigay sa kanya ng numero dito. And since you told me to get busy, yun na nga mismo ang ginagawa ko. Inabot niya ang vacuum cleaner at ini-on uli iyon. Ngunit bago pa siya makapagsimula uli ng paglilinis, ay ini-off uli iyon ito. Magkaliwanagatan nga tayo. I'll be the one to end the conversation and not you. What you did is tantamount to turning your back on me and I don't like it. Hindi na mauulit, master. Pagpaparanggit niya. Yeah, I am your master and you better believe it. Maybe this will make it easier for you to remember that fact. Sinaklot nito ang braso niya at sinadlak siya. Katawan nito. Don't you dare. Napasigaw siya. Para kasing nakikinig-kinita na niya ang susunod na mangyayari. And what if I did? Ni hindi na siya binigyan ito ng pagkakataong sagutin ang naturang tanong. He just placed his lips over her, silencing the words of protest about to escape from her mouth. She tried to move but his arms encircled her, drawing her nearer, crushing her against his muscular thirst. He felt her body molding in his and thought it had a midst of its own. Hell! Julius muttered angrily. Kung kanino ito nagagalit ay hindi niya matukoy dahil kung siyang pinatutungkulan ng galit nito, ay bakit ayaw siyang pakawalan nito. His lip blazed and searing pot on her ear, his warm breath tickling her and making her feel things she had forgotten she was capable of feeling, and then he kissed and nibbled the sensitive skin on her neck, making her groan like a telltale sensation. You're so dirty for this, aren't you? He uttered. Gaano na ba katagal mula nang may pumatol sa'yo? His words were like a hard slap on her face. Mabilis nitong pinatay ang apoy na nagsisimula ng maglagablab sa kanyang pagkatao. She stepped back and before she could even think about what she was planning to do, her hand flew on his face. Natauhan lang siya nang maramdam niyang hapding idinulot ng malakas na pagdapo ng palad niya sa pisngi nito. Napatras siya dahil pakaramdam niya ay gagantihan siya nito. His eyes smoldered with anger. Do that again and I swear you won't like the consequences. Babala nito sa napakakalmadong tinig at patinding panganib ang ipinahihiwatig. He started to turn away but he stopped. I don't like it when you speak with your boyfriend. Saad nito.
Marami siyang gustong isagot sa sinabi nito pero naisip uli niyang wala ng dahilan para mga tuwiran pa siya. She was a slave, at least for the meantime, and as such, she had to follow his orders to the letter. Ituloy mo na ang trabaho nito. Anito saka siya iniwan ito. Julius were gone for the rest of the day. Gabi na ay hindi pa rin ito dumarating. Kahit si Doña Griselda ay nagpasabi di umano sa kanyang malilate ito ng uwi. Kaya nang sabihan ng kawaksi si Jamila na kahanda ng hapag, ay nagulat pa siya pagkakitang isa lang ang place setting na nakaayos. Madalas na ginagami ng uwi sina senyora. Kwento sa kanya, ni Kanyang. Masyado silang abala sa trabaho. Si Julius ginagabi rin ba siya parati? Sinamantala niyang pagkakataong makapag-usisa. Tumango ito. Masyado yatang dinaramdam ni senyorito ang pagkawala ng anak niya. Ayun para siguro makapaglibang ay nagpapaumaga na lang kung saan-saan. Kung minsan nga pagising ko sa umaga, ay wala pa rin siya. Inabot niya ang kubyertos at nagsimula na sa pagkain, kahit pa nga parang wala na siya ng gana. Kung sino-sinong babae rin ang nakakasama niya, patuloy ni Kanyang natila na himok magkwento. She shouldn't care. Kahit kabila-kabila pang maging babae sa buhay ni Julius, ay labas na siya roon. After all they had broken up, inaasahan na talaga niya na ganun sa lalaki. Hindi gabat isa sa mabigat na dahilan kung bakit umayaw siyang magpakasal dito ay ang kawalan niya ng kakayahang makisalo sa ibang babae sa pagmamahal nito. She shouldn't care and yet she couldn't help but react to what she heard. Bigla ay parang nakikinikinita. Niyang pagsasabunat na ng mga babaeng ayon kay Kanyang ay nakakasama ng awon nito. You are one hell of a stupid fool. Pasensya na kung napadaldal ako, senyorita. Kung ito kasing bibig ko, mahirap pigilin kung minsan. Sige, maiwan ko muna kayo. Kung may kailangan pa kayo, itawagin niyo lang ako. Paalam na ni Kanyang, marahil ay natakot ito nang medyo napalakas ang paglapag niya sa hawak na mangkok ng sopas. Tumango siya sa kanginitian iyon. Hindi niya alam kung anong sinabi ni Julius sa mga katulong ito tungkol sa kanya pero malamang na hindi alam ng mga ito ang tunay na dahilan ng pananatili niya sa bahay. Siguro isang kakilala ang tingin ng mga ito sa kanya dahil sa respetong nakukuha niya mula sa mga ito. Tuluyan na siyang nawala ng ganang kumain. Ayaw rin naman niyang pawalang saysay ang pagpapagod ng nagluto ng pagkain, pati na ang naghain ng hapag kaya pinilit niya ang sariling kumain kahit ilang subo lang. The food tasted great, she had to admit. Iyon nga lang ay talagang nagwalga na ang appetite niya. After a few bites, she got up from the table. Nasa salas na siya at bakit na sana siya sa hagdan nang marinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Naroon ang posibilidad na si Julius ang dumating at dahil ayaw niyang makaharap muna ito ay nagmadali na siya sa pag-akyat. Hustong nakarating na siya sa pinakataas na baitang ng maulinigan niya ang pagbukas ng pinto sa salas. Paglingon niya ay nakita niya si Julius at ang kasamang babae nito. And the instant the door closed, the woman turned to him and wrapped her arm around his neck. Umaling si Jules sa isang iglap at naisadlak nito ang babae sa pagitan nito at ng pinto. Kapag kuwan ay hinalikat nito sa mga labi ang babae. Oh, for crying out loud. Gusto niyang magpapagjack sa takbong nasaksihan niya. For whatever reason, na-shock the pain seemed to lance her heart. Pero sa kung anong dahilan din ay hindi niya maalis-alis ang paningin sa nasasaksihan niya. Kitang-kita niya kung paanong halos sigupin na ni Julius ang kaloob-looban ng babig ng babae. Nasaksihan din niyang paghagod ng mga kamay nito sa katawan ng kapareha nito. In a snort of disgust, she turned on her heels and walked quickly toward her room. I don't care. Ipinagpilitan niya yun sa sarili. Ngunit hanggang sa makarating siya sa kanyang kwarto ay kahit nang nakaupo na siya sa kama, ay napakatindi pa rin ang pagsama ng kanyang kalooban. You're certainly very amorous tonight. Humihingal na wika ni bilis ng pakaulan ni Julian sa mga labi niya. And I like it. Pilyang yun ito. Mapaklang ngiti ang ginanti niya sa sinabi nito. The truth was he was not feeling the least bit amorous. Parang ang bigla ay gusto niyang magsisi at pinatulan niya ang pagpupumilit nito na sumama sa kanya sa bahay. All she wanted was dinner, but now he was not so sure that was all she wanted. Don't get your hopes up. The truth is I'm feeling quite tired, and like I've said before, all I want to do is to go to bed and sleep. Tiniinay niyang pagkakabigwas sa huling kataga para huwag itong magkaroon ng maling ideya. Such a boring way to spend the evening. Why can't think of 101 ways to get you pleasure? Inikot-ikot nito ang hintuturo nito sa dibdib niya habang namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. That's just too bad because I'm not in the mood. He caught her finger and pushed it away. You look quite amenable to my brand of sensual delights just a couple of minutes ago. She pouted. Sorry about that. Hindi na niya dapat hinalikan ito
Alam naman niyang palaban ito at tiyak na mali ang magiging interpretasyon nito kapag ginawa niya iyon. But she saw Jamila out of the corner of his eyes looking down on him and Venice. Some perverse reason made him respond to her overtures. I'll just have our dinner prepared. Inalis niya ang mga kamay nitong nakapulupot sa isang braso niya. Hindi maalis-alis sa imahinasyon ni Jamila ang eksenang nasaksan niya. Kahit nang nakahiga na siya sa kama at pinipilit na matulog, ay hindi pa rin iyon mabura-bura sa kanyang ala-ala. It shouldn't affect her like that. She didn't care about Julius anymore. In fact, after the way he treated her, she ought to hate him. But even when she hated him, she also felt another deep emotion towards it. An emotion she didn't want to entertain and acknowledge. But that emotion existed whether she would admit it or not. Isang patunay niyo na yung galit na nagsiklab sa kalooban niya sa nakitang tagpo. She could remember a time when she was in the woman's place. Noon siyang yakap-yakap ni Julius at buong alab na hinahalikan. She loved him then. Did she feel the same way now? Malamang ay oo. Dahil kung hindi ay hindi siya makakaramdam ng ganun katinding galit sa babae. No, nag-iba siya ng posisyon. Pero kahit yata anong posisyon ang gawin niya, ay hindi niya matatakasan ang mga tagpo ng alalahaning bumabagabag sa kanya. Kung umalis na ang babaeng bisita ni Julius ay hindi niya alam. Ayaw na niyang alamin pa. But she could imagine her and Julius going to his room and continuing what they had started in the privacy of his room. Napaumul siya pa sa pinagkahalong pagkayamot at frustration. Padabog na bumangon siya mula sa kama at tumuloy sa balkon. She felt she needed some fresh air and when she got outside, she gulped lungs full of it. Papasok na uli sana siya nang mapagawi ang tingin niya sa isang panig ng bakuran. Doon sa parting may miniature fan na binabagsakan ng artificial ding waterfall. May stone benches sa paligid niya at may nakasinding ilang mga spotlight. Dahil doon ay kitang-kita niya na nakaupo sa isang mga benches. Bago pa siya magsimulang kabahan sa pag-aalalang may nakapasok na ibang tao sa bakuran, ay tumayo ang lalaki at naglakad palapit sa isang mga ilaw na tumatanglaw sa pan. Natuklasan niyang si Julius iyon. Nasaan na kaya iyong kahalikan niya? Bagya siyang nabuhayan ng loob ng maisip baka umalis ng babaeng iyon. But then she could feel in his room waiting for him. Julius must have sensed that someone was watching him because he suddenly looked over his shoulder. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ang ganun, kaya hindi siya nakakubli. Huling-huli siya nito na nakatayo sa balkon at nakatunghay rito. She panicked when she saw him walk back towards the house. Dali-daling pumasok siya sa loob ng kwarto. Sa kanya ay kinandado ang French door na papunta sa balkon. Parang mapipigilan niya si Julius kung nais talaga nitong pasukan siya sa kwarto. Soon enough, she heard a knock on her bedroom door. Ayaw sana niyang tugunin yun pero malamang na may duplicate key ang lock at baka mas mainis lang si Julius kung magmamatigas siya. Agad na pumasok ito sa sandaling buksan niya ang pinto at sa pagkakataong ngayon ay siya naman ang isinadlak nito sa pinto at binilanggo sa bigat nito. And before she could even utter a word, his lip descended on hers and immediately wreaked havoc on her senses. Kagaya ng halikas siya uli nito makalipas ang mahabang panahon, may kung anong nagsiklab sa kanyang pagkatao sa sandaling maghupo ang kanilang mga labi. She didn't want to respond ardently to his kiss. It was sheer madness to do so. But the problem was she couldn't seem to help herself. Parang nag-autopilot mode na ang katawan niya. At hindi niya magawang pangibabawan ang ugyok ng kanyang isip. She felt as if her being was on fire. So great was the heat being generated by Julius' kiss. And when his tongue plunged inside her mouth, she almost groaned out loud because of swimming pool of desire washed over her. "You were watching us," he whispered. "Nainggit ka ba ha? Did you want to be in Benny's place?" When she heard the woman's name, she seemed to regain control of her senses. "You are so cold." Inihab. Nila niya ito at pagkatapos ay malakas na itululak ito palayo sa kanya. "For your information, I barely noticed what you and that woman were doing. Paakyat na ako noon at dahil sa nakita mo hindi ka makatulong ngayon, sambot nito. You can deny it all you want, but I know what happened." "Ego manyak. Just for the record, you leave me cold. Prove it." "What?" "Prove that I leave you cold. Kiss me and then leave me, if you can. I don't have to prove anything to you." "Oh, yes you do. Patunayan mo o ako ang magpapatunay sa iyo na hindi mo ko kayang tanggihan. If you force yourself to me, I won't be able to resist you. You're stronger and bigger and I'm not talking about using force. In fact, I'm fairly confident you would be the one to beg me to continue." "Beg you? In your dreams?" "Let's see." He moved towards her. Napaatras siya. "Scared, my sweet? Scared of what your action would betray? Haven't you had enough? I mean, mukhang katatapos niya palang kanina ng babae mo. Iba si Renis, iba ka." Humakbang uli ito palapit sa kanya. "Please, Julius." Pinagkalis sa likop niya ang kanyang mga kamay. "Nakikiusap ako. Hayaan mo na ako.
Nandito lang naman ako dahil concerned ako kay Brennan. Tinitiis ko naman ang pagtrato mo sa akin kaya nakikiusap ako. Huwag mo nang dagdagan ang pagkapahiyang nararamdaman ko. It was a plea from the heart and for once, he seemed to hear it. Natigilan ito at napatitig sa kanya. And then with a sigh, he turned away. Go to sleep. Saad nito. Saka siya iniwan ito.